Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Nagkaroon na nga ng malaking kaguluhan sa palasyo matapos ibununyag ni dating Senador Manny Pacquiao ang umano'y malalim na katiwalian ng mag-asawang Presidente Kuting Lizatanas Mags at House Speaker Romualdez Tambaloslos. Ang mga revelasyon ng senador ay nagdudulot ng malaking aligaga at pag-aalala sa mga nasasangkot na opisyal. Sa isang pahayag na inilabas ni Pacquiao, kanyang inilahad ang umano'y malawakang korupsyon at katiwalian na kinasangkutan ng mag-asawang lider at ang kanilang mga kaalyado. Ayon sa senador, mayroon siyang hawak na mga ebidensya na magpapatunay ng mga irregularidad sa kanilang pamumuno kabilang ng mga illegal na transaksyon at paglustay ng pondo ng bayan. Tama na ang pandaraya at pang-aabuso sa kapangyarihan. Panahon na para ilantad ang katotohanan at managot ang mga nasa likod ng katiwalaang ito, ani Pacquiao sa isang press conference. Agad namang nagbigay ng reaksyon ng kampo ng presidente at ni Smugs at ni House Speaker Tambalos Los Romualdez na nagsasabing walang katotohanan ng mga alegasyon at pawang paninira lamang ito sa kanilang administrasyon. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, lahat ng mga transaksyon at proyekto ng pamahalaan ay dumadaan sa tamang proseso at transparent na pag-uulat. Sa kabila ng pagtanggi ng mga nasasangkot, lalong uminit ang usapin at nagkaroon ng masusing investigasyon mula sa Senado. Sinabi ng Senate President na bumubuo sila ng isang espesyal na komite upang imbestigahan ang mga legasyon ni Pacquiao at siguruhin makakamtan ng hustisya. Samantala, patuloy ang pagsubaybay ng mga mamamayan sa isyong ito. Umaasang magkakaroon ng linaw at kataranungan. Marami ang nananawagan na panagunti ng mga opisyal na magpapatunayang sangkot sa korupsyon at katiwalian upang maibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Sa kasalukuyan, nananatiling tahimik ang mag-asawang Presidente Kuting at Smugs at itong si House Speaker Tambaloslos habang inaasahan ang kanilang formal na sagot sa mga susunod na araw. Patuloy namang nagbabantay ang sambayan ng Pilipino sa anumang magiging resulta ng investigasyon. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Sa mga kababayan, na totorete o napaparaning o na, you know, nababartik na naman yung Malacanang. So napag-alaman natin na lalo daw silang magdadagdag ng mga kapulisan sa araw ng State of the Nation, State of the Nothing Achieved, di ba? May nagsabi din yan marami. And I think sinabi natin yan in the past. Gusto niyo ba mag-sona ako? Abangan yung aking sona, mga hitad. Alright? So, dahil nataranta sila doon na sa sinabi ni Inday na one-liner lang na parang, di ba, tinanong siya kung a-attend ba siya sa SONA ni Bangag Jr., nagbuntong hininga pa siya, parang ganoon pa si Inday, tapos nakita yung sign dito na ginurgur, state, sabi ni Rachel Tan, state of the Nakaw always. That's nice, that's good. So nakita niyo yung gurgur mark ni Inday Sara dito. Alam nyo, itong gobyerno, itong Bangag, wala talaga sa katinuan. Sa bawat statement ni Inday Sara, na sabi nga ni Pangulong Duterte, ginajamming lang sila. Para silang hindi parang, sila ay mga banga bells at syunga bells. Na masyado nilang binibigyan ng literal na meaning or masyado silang nag-iisip na kung ano-ano. Sabi ko nga sa inyo mga palangga, mga nag-hallucinate lang ay yung mga bangag. Di ba? Sabi nga ni Palangga Sandra Gambok, hakbang ng maisog ang lakas ng asar ni Inday. Truly Liga. So ngayon, napag-alaman natin sa ating mga juting jahas, napaigtingin daw nila lalo ang seguridad. Kung siguro, from, I don't know how many police personnel ang kanilang ano dun sa batasang pangharbat, di ba? Batasang mga harbat dapat, hindi batasang pambansa, sa batasang mga harbat. Wala kasing batas sa Pilipinas dahil sa mga bangag na ito. So,
ang nasa thinking nila, siguro ano to yung nanonood sila ng series, di ba? May series sa Netflix about designated survivor. And napag-usapan namin ni Attorney Glenn Chong na in here, in the States, kapag nag-State of the Union address, kung narinig din yung pinag-usapan namin, na meron talagang isang cabinet official ng US na kung saan nasa secure place siya or naka ano lang siya, nakaalalay lang siya, nasa secure place siya, secure location, na just in case na jombahin yung White House, may continuity ng government. Diba? Ang ganda ng aming pag-uusap ni Attorney Glenn. No, Glenn, by the way, happy birthday. All cast ang aking mga friendship na nandoon sa ni Attorney Glenn sa birthday. Talagang may pa 50 roses pa. Nainggit ako Anyway, mga palangga, state of the nothing at all, sabi ng ating mga palangga. So, dahil, gusto niyo mag-second sona ako? Malay nyo, bonggang-bongga yung second sona, di ba? You'll never know kung ano yung totoo yung sona ko. You'll never know. Anyway, so, magpapadagdag sila ng polis. Gastos na naman ito ng kaban ng bayan. Pera na naman. Tapos, itong mga pulis natin, mga palangga, na instead na nakafocus sila dun sa mga lugar na kailangan ng police presence, istorbohin na naman ni Bangag dahil lang ito naman kasi si Palangga Inday ko. Ang lakas din kasi ano dito Ang lakas ng mga gurgur ng ang lakas. Yeah, so US lang yung designated survivors sa Netflix, sabi ni John Lim Kako. But not only in the Palangga, not only in the series, meron talagang ganoon sa Amerika. Sa atin wala. Dapat dahil kay Inday, simula na sila ngayon magkaroon ng designated survivor, di ba? Kasi siguro nanonood si Inday noon. Kaya ini-etchos lang sila ni Inday. So napag-alaman natin nga na magdadagdag na naman sila ng ating mga kapulisan, dadagdagan na naman nila ng gastos ang pera ng bayan. The fact na napag-usapan natin, ultimate rice subsidy ng ating mga kapulisan, pinost natin yan, nag-viral na from 650 pesos para sa bigas na lang every month, maliban sa late, mga palanggang kapulisan, binabawasan pa ng 50 pesos, tapos total of that 50 pesos kada police, kada police, so times 228,000, total of 11.4 million, napag-usapan natin yan, di ba? So gagastos, itong bangag na ito, na gobyerno ni Lisa Tanas, wala talaga sila pong habas na ubusin ang inyong pera. Okay? So, imbis na pag-aksayahan nila ng panahon ang mga importanteng issue, ang mga kahirapan. Kaya nga ang question ko nga sa inyo mga palangga ano ba ang nakikita ninyo na sa balita, sa mainstream media at sa post ni Marcos Jr. na nilalangaw yung kanyang live? Imagine mo, ang kanyang 6 hours live, dinignan ko, nagbigay na naman siya ng ayuda sa Aurora, okay? Ang kanyang 6 hours live, nung nakita ko, nasa 6,000 views lang. Ayun, baka nagdagdagan na ngayon. Ang ibig sabihin, wala nang amor ang Pilipino sa kanya. Kasi ang nakikita ninyo mga palangga, paglulustay ng pera. Ginagamit nila yung ayuda na yan through sa local government unit, binibigay sa mga mayor, okay, binibigay sa mga governor. Hindi naman yan lahat napupunta sa mga Pilipino. Ang ginagawa ng hinayupak na bangag na ito mga kababayan, the reason why inaano niya yan, umiikot-ikot siya para siyang nangangampanya. Kayo po, nakawawang mga magsasaka, mahirap, kayo ay biktima. Ginagamit kayo, inaanguluhan kayo ng camera para kunyari may nagawa si Kuting, hindi nyo kailangan ng ayuda. Nang kahit from 10,000 ang kanilang dinideclare sa press release, nagbigay ng ganito, 2 point something million, kunyari kay mayor ganito, kay governor ganito. May picturean ako dito kanina. Okay. Nagbigay ng ganito, ganyan. Tignan mo, puro ayuda. 3 hours. Actually, tignan mo to, pini-screenshot ko. 3 hours live, 3,000 views. Talo pa nga natin. Uy, nawala. Nawala. Anyway, naka-green screen tayo ngayon. 3 hours live ni Marcos Jr., 3,000 views lang. Really? Anong signalis niyan? Then, tulad dito, sabi niya, sabi ng Presidential Communications sa mga bangag, maghahatid si Bangag Jr., Bangag Jr. ng assistance sa mga magsasaka, mangingisda. Okay? Tingnan natin yung kanilang ang kanilang kadyutahan. Okay? So, eto puro ganyan halos every single day kung hindi nasa party si Bangag na doon nagbibigay ng ayuda. Ayan, distribution. 37 minutes ago, sa distribution ng Presidential Assistance sa San Fernando, inihayag ni Bangag Jr. ang plano ng pamahalaan na labanan ang mga illegal na Philippine offshore gaming operators. Siyang protector ng Pogo.
Okay? Hindi na ako nabasa, hindi naman sana itong topic natin. Ito, ayan, nakikita nyo yung mga, ano ba tong, ano to? Sabi niya, umabot naman sa 205 million. 205 million na tulong pinansyal ang hinatid sa Pampanga at 105.58 naman sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales. Bukod pa rito, mayroon ding ibinahaging makinarya, bangka. Asan yung makinarya, bangka, livelihood support? Saan? Mga kababayan, madali lang magsulat ng 200.5 million na ayuda. Hanggang press release lang. Pero alam natin na hindi yan nakakarating sa pera, ay ang pera yan sa ating mga kababayan. Isang patunay nung nasa Davao na pina-claim siya ng barangay captain, then later on inintrega pa, naghati-hati dahil kasama pa yung mga kagawad, at mga taong barangay doon, taong taga-Salakay. So, eto yung ginagawa ng bangag ninyo. Kaya dapat it's either wag na nating padatingin sa SONA or or araw ng SONA, you'll never know for whatever means. But definitely, hindi yung iniisip nila na mayroong merong may mag boom, boom, boom. Or bang, bang, bang. Di ba? Hindi yan gawain ng mga Duterte. Ang gawain ng mga bangag, kayo. At ang mga Aquino. Ang Aquino administration, doon nagkaroon ng mga pangbang-bang-bang sa mga magsasaka. At doon din ang panahon ng tatay mo, di ba? At ngayon gusto mong gayahin sa panahon ng tatay mo. Baka nga ang mangyayari dyan, gagawa kayo ng eksena, mag-create kayo ng sarili nyong boom, boom, boom. Di ba? Tapos, mag-iisip kayo, sinasabi ni Inday Sara na designated survivor, etchos lang kayo noon. Mga gagong, mga jutang sinemes. Yan ang napapala kapag pulboronic government kuting ang namumuno sa inyo. So you get your shirt dyan sa ating store sa YouTube. Available ating Canada and US lang. Alright. So ngayon mga kababayan, snort of the national addict, sabi ni Minda Diaz. Dito naman ang men and women in uniform, tahimik sila siguro, sabi ni Bahar, tiba-tiba sa allowance galing kay Marcos. Yung mga nakadikit sa kanya, definitely. Okay? Mga nakadikit sa kanya, yung mga nauutusan ni Lisang mangidnap and everything. Tamang hinala ang mga bangag, sabi ni Lonsky. Exactly. Baka mas masahol pa ang nangyari, masahol pa talaga. Masahol pa po ang ginagawa ni Bangag Jr. Kumpara sa nangyayari in the past. Well, masahol ngayon dahil sa kabila ng social media natin, patuloy pa rin tayong sinusuppress, ino-oppress, lalo kayo dyan sa Pilipinas. Lalo kayo dyan na patuloy na talagang tinatakot ang mga kababayan natin. Ibang sila. So yun na nga, ayon sa ating puting ahas, natataranta na daw sila. Naalarma sila sa sinabi ni Inday, baka daw may boom, boom, boom. Parang mga gago. Tapos ito naman mga syunga. Yan mga dugyot na mga bayaran ni Lisa Tanas, mapapolitiko man o sino man yung mga nagkikiskipay kay Lisa, pinaniniwalaan nila yung mga haka-haka nila, di ba? Mahilig sila sa ganun eh. Haka-haka, aning-aning, trip, yung tamang hinala. Ano ba na-achieve ni Marcos Jr. by the way? Wala naman na-achieve yung nayupak na ito. By the way, okay? Speaking of mga police officers, kayo, mga palangga, kayo mga brusko, recently, di ba, Benito ni Bangag Jr., yung pinaghirapan ni Senator Bato, ito na ngayon, Senator Bato, okay? Benito niya yung Senate Bill 2249 at yung House Bill 8327 or yung PNP Organizational Reform Act, okay? So, ito daw, ayon sa interview ni pagpapaliwanag, actually, ni Senator Bato, ayan, shout out naman sa Senator Bato, nakita mo na, Senator Bato, yung pinaghirapan mo at ng mga sinasabi mo na nag-draft nito na coming din mula din ito sa galing daw din ito sa liaison officer ng Malacanang, PNP, yung mga concerned, yung mga stakeholders nitong batas na ito. Okay? Tapos sinasabi ni Bato, ginagawa na lang niya yung trabaho niya bilang isang mababatas dahil ito yung nilalapit sa kanya, ito yung sentimiento ng mga kapulisan. Okay? Tapos Vinito ni Kuting, hindi niya pinirmahan itong batas na ito kung saan maglalayon ayon sa bill, hindi ko nabasa yung buong bill. Nag-base lang tayo dun sa statement ni Senator Bato na ito ay makakatulong sa mga mga bagong police o sa lahat ng mga police, whether bago or old, di ba? At ito ay, yun nga, pabor ito sa kanilang pagsiservisyo o para lalo mapaigting ang kanilang serbisyo at maragdagan ang sweldo nitong mga PNPA daw na newly graduate. Kumbaga, yung pagpasok pa lang sa PNP, dapat ang i-level daw yung sweldo sa PMA, mga PMA year. Kasi based doon sa statement na so hindi pa lang ngayon pantay ang natatanggap
ng mga sundalo doon sa PNP. Let's just talk about general, okay? Paano natin balangkasin itong pinag-uusapan nila. So, hindi pinasa ni Marcos Jr. So, ang question dito, ilang milyon ang nilamon ng mga tiwaling kongresista at mga senador dito sa pagbabalangkas ng mga batas-batas, ng bill-bill na ito, na hindi naman pinirmahan ni Bangag Jr. Ano yung reason? Alam mo, Senator Bato, anong dahilan nito? Kahit gaano kaganda ang bill na ipapasa mo o ipapasa mo na dinraft ninyo. In fairness doon sa naniniwala naman ako na may mga matitinupang mga taong nagsusulong dito sa mga ganitong klaseng batas para sa kapakanan ng ating mga pulis. Kung ako ang tatanungin ninyo, ay dapat na talagang palakasin natin ang mga kapulisan natin at parang hindi na sila mangikil at hindi na sila mag-extort ng pera. Kasi kung sila ay sagana sa sweldo, benepisyo, pati sa kanilang mga subsidy, hindi sila gagawa ng mga bagay-bagay na, na ikakapahamak nila o ikapapahamak ng mga mamamayan. Look at this. Ito na lang. Senator Bato, okay? Ako hindi galit sa'yo. Buisit lang ako kapag parang kumakampi ka sa mga bangag. Okay? Naniniwala naman ako sa intention mo, pero ayoko lang ng duwag na bato. Okay? Ito na ang hudyat sa'yo. The reason why vinito ito ni Bangag Jr. dahil ikaw ang author nito and you are connected or associated sa Pangulong Duterte. Kaya kami nanggigigil nung time ng PIDEA leaks, Senator Bato, sa'yo dahil parang nahinaan kami dahil ayaw mong ipatawag si Lisa Marcos na binanggit na siya ay mastermind at kasabwat si Comar. Yan lang kami galit sa'yo. Kung bakit hindi mo ginagawa, hindi mo ginagampanan ang iyong pagiging chair person, mga palangga, dyan sa Committee on Public Order and Dangerous Drug, na ipatupad mo ang iyong trabaho, gawin mo, na dapat wala kang sinisino kung si Lisa Tanas ay sangkot. Malinaw pa sa sikat ng araw na pinangalanan sa video na ipinresent ni Agent ng Bayan Morales na binanggit ni Picoy na si Lisa at itong si Kumar, James Kumar, ay magkasabwat na nagkumbinsi o kukumbinsihin si Morales para maghingi ng magbigay ng what do you call it, bribe money para hindi na magsalita sa PIDEA leaks through Picoy o Romy Enriquez. Yun kami, Senator Bato. Ngayon nakita mo na bakit binito ito. Ako naniniwala naman ako na ang mga batas na katulad nito ay para sa kapakanan ng mga kapulisan. Kung ako ang masusunod, bibigyan ko, kung ako lang ang may power, bibigyan ko ng pinakamataas na sweldo yung mga pulis at mga sundalo at napakagandang benepisyo. Lahat ng mga anak nila, bibigyan ko ng scholarship. Hindi na magnanakaw yan, hindi na mag-aano yan, hindi na mag-extort yan. Meron na unti-unti siguro, pero kung ang ating mga palanggang mga pulis ay mismong hirap na hirap, yan ang tinatawag na kapit sa patalim. Hindi ko sinasabi na, sige, mangikil kayo o mang-extort kayo, mang-hold up kayo. Pero kapag, di ba, remember nung Pangulong Duterte, dinoble niya ang mga sahod. Okay? Sabi ni Racer, nagpakulay ka. Effect lang yan palangga. Effect lang yan. Ayan. So anyway, going back. So, kung si Pangulong Duterte, di ba, naging productive ang mga pulis. Okay? Naipakulong niya ang mga mayor, ang mga matataas na tao dahil sa droga hanggang ngayon. Nakakulong pa yung mga yan. Iba, nagkandamatay na nga. Ang tanong ko sa inyong mga kapalanggang pulis, kung ako ang presidente nyo, sagana ang buhay nyo lahat, pati ang mga anak ninyo, hindi lang kayo, teachers lahat, ibubuhos ko ang pera sa inyong mga nagsiservisyo sa bayan. Nurses, doctors, police, lahat kayo. Hindi ko ibubulsa katulad ng ginagawa na ni Bangag. Ang ginagawa ngayon, pumupunta sa umiikot sa mga probinsya na mimigay ng ayuda. Hindi tayo magsusurvive sa ayuda. Ginagawa mong tamad ang Pilipino, Bangag. Dahil unang-una, ang ating mga kababayan, kahit naman sino, mabalitaan mo, o si Bangag namigay ng 10,000, kung wala kang pangsaing. Pupunta ka, pipila ka. Kahit ako nasa pwesto ninyo, gagawin ko. But hindi ibig sabihin na natutuwa ako kay Bangag, at ako'y nasisihan sa kanyang ginagawain. Pero ang totoo, hindi naman nakakarating ang 10,000 pesos o 5,000 pesos dun sa mga pinitsura nila, ginamit nila para sa kanilang Facebook o sa kanilang press release. Yun mga palanggang pulis. Believe me, pag ako presidente nyo, lahat happy kayo. Lalagpasan ko yung ginawa ni Pangulong Duterte. Why? Sasabihin nila, hindi mo lang kasi alam kasi wala kang alam, di ka naman politiko. That is doable. Why? Siyempre, ibig na nakawin ko na, ibigay ko sa inyo para maging happy ang Pilipinas, maging first world country tayo. Lahat ng mga kawatan, inusushoot ko lahat sa bangin. Tapos ang sasabi ni Kuting, kaya binito niya
'Di ba? Kasi magkaroon ng problema dito sa pagsasahod sa pulis, baka makakapagdagdag ng mga sahod, baka magkaroon ng problema sa ating ba, pwede magkaroon ng shortage of funds and everything. There's no such thing as magkakaroon tayo ng shortage or disparities between that AFP at ang tinatanggap ng PNP. No, walang ganyan. Sa dami ng pera, yung 800 billion, okay, na unprogrammed funds, na paulit-ulit na sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez tuwing may isog rally, ni Atty. Glenn Chong, ni lahat ng mga speakers, that's 800 billion. Okay? Ilan ang police? 228,000? Bibigyan ko kayo, kunyari, compute nyo. Bibigyan ko ng 20, ayoko ng 650 pesos na rice subsidy 1 month. Bibigyan ko kayo ng 20,000 pesos rice subsidy. Compute nyo kung magkano yung 228,000. Dali. 228,000 ng police times 20,000. Magkano yung palangga? Kukunin natin sa budget ko. Just for the heck, di ba? Ang payat ng 600 na, ay 650 nga, ninakaw pa ng 50 pesos mga palangga. Okay. Times 228,000. Okay? Okay, 4 billion. Okay, tama? 4 na bilyon. 800 billion. Yung unprogrammed funds na binubulsa ni Marcos Jr. 4 billion lang para sa mga kapulisan. Bigay din ako ng 4 billion sa mga teachers, 4 billion sa mga nurses. Ilan lang yan doon sa 800 billion unprogrammed funds. See that? Kung yung 800 billion unprogrammed, we were talking about 800 billion funds. Kaylee, tama. Yeah, 4.5. Tama ka. 4.5 billion. Ano yung 4.5 billion? 20,000 rice subsidy nyo sa akin. Kayong mga palanggang polis. Kasama AFP. We are talking yung mga low-ranking officials. Okay? Nakita niyo kung gaano, sabi ni Jocelyn Valdez Tonon, 90 billion sa PhilHealth. Yung 90 billion na lang, ibubuhos ko sa nurses kasi sa nakawin, hindi natin madadala sa hukayan. We need a president like me. Diba? Kasi yung 90 billion na yan, chika-chika lang to palangga. Ba't hindi mo masabi ang takbo ng... Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.